Familiar ba kayo sa halaman na ito? Alam ko familiar kayo dahil nakikita ito kahit saan. Ito ang tinatawag na Vietnam rose o sa scientific name niya, Adenium oboseum. So ngayong video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ito alagaan. So just keep on watching mga ka-jungle. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Sa episode of How to Take Care of Plants is I'm going to share with you how to take care of our Vietnam rose o the scientific name of this plant is Adenium oboseum. Itong halaman na ito, pwede nyo ding tawagin na desert rose kasi nga itong halaman na ito ay doon po siya tumutubo sa mga disyerto na mga lugar. So, ang halaman na ito ay napakaganda mga ka-jungle. Sa ngayon, hindi po siya namumulaklak dahil umulan. Pero tinatawag din ito na 10 o'clock flower kasi morning po siya namumulaklak at sa hapon, nagtitikyong po yung kanyang mga bulaklak. So, araw-araw po actually ito namumulaklak, lalo na ngayong summer season. So, itong halaman na ito na mga Vietnam rose is also native here in the Philippines kasi tumutubo po sila dito. Kasi yung ating soil po dito sa Pilipinas ay medyo rocky. Ang pagtatanim po ng ating mga Vietnam rose ay pwede po kayong kumuha ng stock dito. Kukunin nyo lang dito tapos pwede nyo itanim. O pwede nyo po siyang mahulog lang sa tutubo na. Mabilis lang po siya tumubo at maparami. So itong mga Vietnam rose pwede po siya sa hanging plant, sa garden, sa landscape. Kasi nga maganda po siya tignan. And then, nafa-flower po siya. Anywhere in our garden, pwede po siya. Pwede din po siya sa loob ng ating bahay, basta may bintana lang. Dahil nga kapag hindi po siya nasisikatan ng araw, hindi po siya namumulaklak. When it comes to light requirement o sa kanyang sunlight requirement sa halaman na ito, so, syempre, ilalagay nyo siya sa full sun dahil ang halaman na ito ay semi-succulent. So, tignan naman yung kanyang mga dahon medyo makapal, kaya niyang i-tolerate yung full sun, tapos tawag nito, type kasi siya ng mga succulent. So, di ba yung mga succulent, mga cactus natin, mas gusto yung full sun, kaya naman kayang-kaya niya i-tolerate. So, mas gusto nila yung full sun kaysa sa low direct sunlight dahil hindi sila namumulaklak pag may shade. Pero pag full sun talaga namumulaklak siya. 'Di ba kung makikita niyo yung mga garden na iba, nakahang sila, tapos maganda yung mga flowers doon sa mga garden nila, iba-ibang mga kulay na mga rose, Vietnam rose. Yan po kasi full sun sila. And then another one is the watering requirements. So pag water dito, hindi natin pwedeng diligan palagi, pero hindi po siya katulad ng mga cactus or succulent na sensitive po sa water. Ito naman, kahit madiligan siya palagi, hindi po siya namamatay. Pero doon sa cactus or succulent, namamatay agad sila. Pero ito, very easy and hindi po siya sensitive na mga semi-succulent plants natin, na mga Vietnam rose. Yun lang, kapag nadidiligan palagi, hindi siya namumulaklak. Hindi ko alam kung bakit. Napapansin ko dito. At saka, di ba syempre, pag naulan, di ba hindi siya namumulaklak. So, kung palagi din silang dinidiligan, hindi po siya namumulaklak. Mas maganda na lang, hayaan nyo na lang sila. Didiligan mo lang sila once a week or tuyong-tuyo na talaga yung pot nila. So, and then another one is the temperature. So, temperature na gusto nila is between 18 to 32 Celsius na lamig or temperatura. Hindi nila gusto yung sobrang may snow or something ganyan. Kung nasa ibang bansa kayo, like mga OFW na nanonood sa akin, may nagtatanong din na if ever pwede ba silang magtanim ng mga rose or Vietnam rose. Pwede naman, pero pag winter season, ipapasok nyo sa loob ng bahay. Kasi nga, tendency pag nasa labas, syempre mamamatay sila sa sobrang lamig. Hindi kasi ito native doon sa malalamig na western country. So when it comes to soil naman, kung magpapalit kayo ng mga soil dito sa inyong mga ating Vietnam rose, gusto nila yung rocky, yung mamabato, kasi 'di ba desert rose to, so mas gusto nila na buhaghag yung yung lupa. So kung makikita nyo, i-flash ko sa screen yung may flower niya, diyan sila nakatanim sa medyo mabuhaghag na lupa. Mas gusto nila dyan. Kasi nung tinanim ko sila doon sa medyo loam soil, parang compact, tapos hindi siya bumubulaklak, hindi dumadami. Pero dito ko siya tinanim, mas dumami siya, di ba? Parang gusto talaga niya yung rocky na lupa. Ayaw niya yung parang loam soil or yung parang nasa gulayan, ayaw nila doon. You can fertilize this plant
once a month. Pwede din hindi kasi tumutubo naman sila ng maganda. Pero mas maganda kung pinifertilize talaga ang mga ganitong halaman kasi mas dumadami ang flower nila. When it comes to pruning mga ka-jungle, so kailangan ipuprune ito. Yung mga ganyan. Sige na, ganyan lang. Pinuprune para mas mapalush natin sila. Mapakapal yung mga dahon nila. Tapos tinatanggal yung mga ganito, dry leaves. Pinoprone sila. Parang trinitrim. Oh, di ba? So, yun yung pag-aalaga dito sa ating mga Vietnam rose. When it comes to investment naman, so pag-usapan naman natin kung mabenta pa siya ngayon. Actually, para ngayon, hindi na po siya mabenta kasi yung iba hinihingi na lang ito sa kapitbahay. Diba, ginagawang freebies. So, manghingi na lang kayo dun sa mga kapitbahay kasi pinipitas lang naman yan. Actually, wala tong price sa market. Hindi ko lang alam sa iba ha, kung nabebenta pa siya yung mga Vietnam rose natin. Siguro sa iba, meron, nagbebenta pa sila, pero hindi na ganun ka sa investment. Like hindi na mabili sa market. Pero okay pa naman to pang garden. So, yun ang pag-aalaga ng ating mga Vietnam rose. So, you have to be mindful na lang sa pagdidilig at saka sa take care dito para mapabulaklak nila sila. So, bago matapos ang video na ito, may tanong ako mga ka-jungle. Ilang variety ang meron kayo ng mga Vietnam rose? I-comment nyo naman sa baba para marinig natin. So, ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I hope you like this video, this episode of how to take care of plants. And if you do, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow my TikTok page and also my Facebook page. Maraming salamat and I will see you next episode because more plant, less stress.